Kailangan sa mga batang manonood. Na-imagine mo, 30,000 na tao daw nagtitilian sa lugar na to, sa Rizal Memorial Football Stadium. E paano ba naman, July 4, 1966, tumugtog sa Pilipinas ang pinakasikat na banda sa buong mundo nung panahon na yon at hanggang ngayon pa rin mga kapatid. Nako, The Beatles live in Manila, hinding-hindi makakalimutan ng bandang yon ang nangyari sa kanila sa Maynila. Dahil ito ang history. Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over. Anyari, alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, at Ringo Starr. Sila ang miyembro ng kinababaliwan na boy band sa buong mundo noong dekada 60. Taong 1966, bumisita ang Beatles sa Maynila para mag-concert. Pero ang chismis noon, dahil inisnab daw nila ang imbitasyon ng Malacanang, inaras daw sila nung pauwi na. At pinagugulpi pa raw sa airport. Anyari? Noong panahong yon, isa ang Pilipinas sa pinakamatatag na ekonomiya sa Asia. Paldong-paldo ang mga Pinoy, kaya naman hindi nakapagtataka na halos 80,000 tickets daw ang naibenta nila. Presyo ng ticket? Oh, 30 pesos. 30 pesos ha, Beatles yan. Tapos ngayon, 150 lang. Sa mga gig ngayon, umaangal pa kayo na walang beer, ganyan. Tapos, kuya, ipasok mo naman ako kasi estudyante lang kami. Beatles so 30 pesos oh. Isa na nga sa mga pinakamaswerteng tao sa concert na yon ay si Tito Mapa na nakabili ng ticket sa halagang 50 pesos. Halos abot kamay na nga niya ang Beatles noon sa harap. 50 pesos, ringside kami nun. So we were right in front of the stage. So we could hear the sound. Pero eto ka, yung kapatid ni Tito na babae, nakaakyat daw sa kwarto, kinatok ang pinto at nakayakap pa sa isang Beatle. Then they knocked on the door. Sila. When opened, George Harrison was the one who opened the door. So hinahabol ni sister, hinag niya si George Harrison. They even smelled George Harrison. Pero siyempre, iba yung 30 pesos noon. At mahal ang 30 para sa ibang tao noon. Kaya may iba na nakontento na lang na makinig dito sa labas ng Rizal. Gaya ni Danny Samonte. Manong, pa-ice cream naman. Magkano yan? 30. 30? Ang 30 pesos nung nagpunta sila 1966, ang peso nun was around 3 pesos to $1. So, ang 30 pesos noon was effectively, siguro, kung $1, that was $10, no? $10 sa pera ngayon, mga 400 pesos. Okay na rin daw yon dahil wala pang 30 minutos nag-perform ang Beatles. 10 lang daw ang kinanta nila sa kabuuan ng concert. Kaya para humaba, naglagay ang mga organizers ng mga Pinoy na front acts. They actually had 2 shows. Isa ng alas 4, isa ng alas 8:30. Pero yung first show, ang taba ng mga warmers niya. Nandun ang Raycards, nandun ang wing duo, si Angie, tsaka yung nasirang si Mitos Villarreal. And then yung downbeats. Of course, alam natin na dyan galing si Pepe Smith, si Dale Adriato, and of course, the diva Pilito Corrales. Punong-puno daw ang Rizal Stadium noon at nagkaubusan na pati ng upuan. It was totally full. I don't know how big the football stadium is, but people would come in with their seats. They would bring in their own chairs.
to sit down anywhere, you know, because they knew it was going to be a madhouse, and it was. Ayon kay Nicky Ross ng Wing Duo na isa rin sa mga nag-front act noon, maliban sa masikip at walang maupuan, halos hindi mo na raw marinig ang tinutugtog ng Beatles dahil puro hiyawan daw at sigawan na lang ang mga tao. Sinasabayan ng tao yung kanta. Pati yung tao kumakanta. Tapos, yeah! Gumaganon sila. Yung ibang babae, ay! Gumaganon pa, parang himatayin pa. Pero habang ramdam ang Beatlemania sa harap, tila nagpapahiwatig naman ang Beatlephobia sa backstage. At ang kinairitahan pa nila, ang manager ng banda na siyang umastang diva. Meron silang manager na medyo hindi masyado maganda ang ugali, si Brian Epstein, okay? Na maraming taong galit dyan, okay? So, nung palabas na kami ng ganyan, natapos na kami kumanta, palabas na kami ng ganyan, so good naman ito si Epstein, at sa likod niya, nandun yung mga Beatles, dahil lalabas naman sila. Akalain mo, tinulak si Pilita? Hinawakan dito, tinulak ng ganun, nabubuwal si Pilita, sinalo ng ganyan. At doon unang nalaman ng mga Briton na hindi nagpapaagrabyado ang mga Pinoy. Abaya lumapit, tapos ginanong ko siya, sabi ko, what's the matter with you? You crazy? Kako, you know, this is a lady, Kako. She's not a piece of she's a lady, sabi ko ang ganon. And she's one of our biggest performers and our stars here in the Philippines. And you are only a guest in our country, so behave. Sabi ko sa Meron ba kayo napapansin? Kanina pa, no? Saan ka ba naman nakakita ng docu tungkol sa Beatles na wala kang maririnig na kanta ng Beatles? May problema sa copyright eh. Tumawag ang British Ambassador to the Philippines kay Brian Epstein. Sabi na, kapag hindi nyo pinapunta yung Beatles, baka magkaroon tayo ng international situation dito. Ito ngayon, yung Centennial Terminal, Terminal 2. Dito dati, nakatayo yung airport na pinaglapagan ng Beatles noong 1966. Sinasabi nila na 10,000 mga fans daw ang nakapalibot dito at nakabantay ang 700 na police at 200 na PC. Pero mga kapatid, sa airport pa lang, nagsimula na ang kabadripan ng Beatles. Nahassle sila. Siyempre, Pinoy hospitality. It's more fun in the Philippines. Noon pa lang. Ayon sa librong The Beatles Anthology, paglapag pa lang kasi ng eroplano sa tarmac noong July 3, 1966, nabadrit na ang grupo nang pigilin sila ng customs officer para inspeksyonin ang kanilang mga bagahe. Pero, para sa historian at Beatle fan na si Professor Xiao Chua, takot lang daw silang na maiskandalo dahil ang chismis doon, punong-puno raw ng mga kahina-hinalang bagay ang mga bag ng Beatles. Mga pampasabog ng isipan. Pagdating lang sa Pilipinas, akala nila pwede nilang ilusot lang yung mga marijuana na dala nila sa bag nila, bigla na lang, sabi nung customs, dalhin niyo yung mga bag na yan doon sa terminal, i-check namin. Hindi nga raw magkanda-ugaga ang road manager ng Beatles na si Neil Aspinall kung paano may tatakas ang mga bagahe sa customs. Those briefcases had the marijuana in them. So while the confusion was going on, I put them in the boot of the limo that I was going in. Diniretso sila sa isang press conference na ginanap sa Philippine Navy Headquarters. Mismo ang manunulat na si Edgar Cruz na gumawa ng aklat tungkol sa Beatles, sigurado raw na bangag ang grupo. Isang malaking issue din nung press con daw, ayaw daw tanggalin ni John Lennon yung shades niya. I'm very sure na it's because under the influence pa siya. Marijuana. They were using marijuana by the time. Based on my research, even George Harrison admitted they had marijuana with them. Paano kaya nakalusot yun sa custom? Yung naunahan siya. Kasi may agreement ang si Brian Epstein at saka ang promoter si Ramon Ramos na yung so-called diplomatic bags nila hindi gagalawin. Yung diplomatic bags na yun, doon nakalagay ang nila. Drugs nila, uppers, downers, marijuana. Ang nangyari sa airport, hindi nasunod yung agreement. Ang ginawa ng airport, which is the right thing to do,
is to ask them to surrender yung luggages nila for inspection. Eh natakot sila, na-alarm talaga everybody from John Lennon to Brian Epstein. Talagang kinuha yung nila eh. Pero actually hindi naman na-inspect kasi ang ginawa nila, nilagay sa sasakyan nila. So nakaalis. Nakalusot. Dito sa Manila Hotel, nag-check-in yung Fab Four. Nung araw ng konsyerto nila, July 4, may pumunta sa kwarto nila habang nagpapahinga yung apat, ha? 2 armadong lalaki at sinasabi, tara, punta tayong Malacanang. At doon mismo lang nalaman daw ng banda na meron silang imbitasyon mula sa First Family. Noong araw mismo ng concert, nakaset na raw ang courtesy call umano ng banda sa Malacanang. Naghihintay raw ang First Lady pati ang kanyang mga anak. At may 4 na raang bisitang nag-aabang sa pagdating ni John, Paul, George at Ringo. Pero lumipas ang ilang oras, bumalik ang limousine sa palasyo, walang lamang Beatles. Na-indyan sila. Bitter daw ang First Lady. Pero sagot ng Fab Four, wala silang alam sa nasabing imbitasyon. I didn't know anything about Madame Marcus having invited us to dinner. But we said no, and Brian Epstein had told her no. The next morning, someone brought in a newspaper, and in front, it just said in massive letters, Beatles snub president. Oh dear. Well, we didn't mean to. We thought we'll just say we're sorry. Pero alam mo, hindi naman daw intensyon ng Beatles na isnabin ang mga taga-Malacanang. Ito lang daw talaga ang problema. Miscommunication. Walang kasalanan ng Beatles doon. Hindi sila sinabihan ni Brian na may imbitasyon dahil hindi nga niya pinansin. So nagulat sila. Una, mahalaga sa kanila yung pahinga nila. Tumawag ang British Ambassador to the Philippines kay Brian Epstein. Sabi na, kapag hindi nyo pinapunta yung Beatles, baka magkaroon tayo ng international situation dito. Sabi ni Brian, hindi ko sila papupuntahin, nagpapahinga sila. Tapos ang conversation. Dahil daw sa isang hindi magandang karanasan noong 1964 sa isang political function na dinaluhan nila sa Washington, D.C., hindi na pumapayag ang manager nilang si Brian Epstein sa kahit ano pa mang imbitasyon ng mga diplomatiko o sino mang royalty. Nagkaroon sila ng courtesy call doon at may mga politicians at may mga dignitaryo na nandoon. So syempre, akala nila magkakaroon sila ng peace doon, abay bigla. Nakita na lang ng mga Beatles na mayroong gunting na lumitaw at puputulan si Ringo Starr ng buhok. Parang, hindi pwedeng ganito. So sabi lang ganyan, kapag political function, hindi kami pupunta. Big deal daw ang hindi pagsipot ng Beatles sa palasyo. Bumalat sa mga dyaryo ang pag-i-snub umano ng banda sa First Family. Kinabukasan, July 5, 1966. Araw ng pag-alis ng buong banda sa Pilipinas, naramdaman ng Fab Four ang umunoy ganti ng palasyo. Umaga pa lang, naghahanap na raw ng almusal ang grupo pero deadma raw ang staff ng Manila Hotel. Excuse me, can we have the breakfast? Still nothing happened. So we put the TV on, and there was a horrific TV show of Madame Marcus screaming. They've let me down. Pagbaba nila sa lobby, wala raw katao-tao. At dahil nga walang tumutulong sa kanila, kanya-kanya silang buwat ng mga maleta, instrumento at mga amplifier. Ang chismis noon, kinailangan pa nilang pumara ng taxi para sakyan papuntang airport. Nako, uso na kaya ang kontratahan at dagdag metro noon. Akala ng Beatles tapos na ang problema nila. Pero kung gaano kainit ang welcome sa kanila, mas mainit yung pabaon na hospitality sa kanila sa airport. Thank you, boss. There was chanting with people hating us all the way. They started spitting at us, spitting on us. As far as I know, I was just pushed. Or I could have been kicked and not known it. We got down the airport and found they turned the escalators off, so we had to walk up the escalators. At eto na raw hudyat para isumpa ng banda ang Pilipinas. Sinumpa nila talaga ang Pilipinas. And that's the reason why they haven't been back here. No? Kung makikita mo yung video footage ng anthology, nandun si Ringo Starr, I hate the Philippines.